Hello mga taga-Barangay Gigi! Welcome back sa Red Paul Podcast. Bago tayo dumako sa episode 5, gusto naming magpasalamat sa inyong patuloy na suporta. Gusto rin naming ipaalala sa inyo na maliban sa panonood dito sa YouTube, maaari nyo rin kaming suportahan sa pamamagitan ng pagbabasa sa Wattpad at pagdodonate sa Ko-fi. www.ko-fi.com/redpol. Minimum donation is $1. Anumang donation nyo ay makakatulong sa amin sa patuloy na paggawa at pag-improve ng content. Maraming salamat po! Kung may mga katanungan kayo tungkol sa Ko-fi, pwede kayong magpunta sa description for additional details. Red Paul presents Episode 5 ng spin-off ng Milagrong Natamasa ni Mang Panata mula sa Ay, Parang Tanga, Volume 1. Mang Upo, Tay, parang empty. Ay, sopa! Patakbong pumasok sa apartment ni Ano si Mang Upo para yakapin ang sofa. Mas excited pa siya sa durog na sofa kaysa sa taong ilang buwang nawala sa dagat nang makita nito ang kaisa-isang anak muli. Mang Upo naman! Yung sofa ko! May basura pa kayo! Walang pakialam sa kahit ano si Mang Upo. Ang mundo niya, siya lang at ang sofa. Kung maaari lang, pinangko na niya ito ng parang sanggol. Ay, sopa! Sandali lang ha! Sorry! May basura pa ako. Natulog kasi kami sa basurahan. Si Megaphone kasi. Maliligo lang ako ha! Mamaya tayo ulit. Lumingon si Mang Upo kay Ano. Ano? Saan ang banyo mo? Gusto kong maligo para makaupo na ako. Umirap si Ano. Ituturo pa lang niya kay Mang Upo ang pinto ng banyo. Isinara na ni Junjun ito. Nalungkot ng parang tanga si Mang Upo. Pumalatak si Ano at kumatok ng parang tanga sa banyo. Hoy! Junjun! May tinik ako ng isda sa ulo! Ako muna! Ha? Naliligo lang ako. Sandali lang. Ay, Ano? Ikuha mo ako ng damit. Ay, parang tanga! Paglabas ni Junjun sa banyo, inunahan ni Ano si Mang Upo na pumasok sa CR. Pagkaligo ni Mang Upo, nakita niyang nakaupo na sa sofa at kumakain ng biko ang dalawang kasama. Nag-feeling left out siya. Biko? Alok ni Ano kay Mang Upo. Masayang pumiraso si Mang Upo ng biko at excited na pumunta sa sofa. Ninamnam ni Mang Upo ang pag-upo bago kumagat ng biko at sumandal sa sofa. Inisip niyang masaya na siya. Sa kanan ni Mang Upo, hindi mapakali si Junjun sa pinahiram ni Ano na kamisang niluma na ng tagulamin. Ano? Kanino ba to? Ang kati! Kumislot-kislot si Mang Upo. Sa lolo ng ingkong na namatay last year. Ngiting-ngiting sagot ni Ano. Nakaupo sa kaliwa ni Mang Upo. Matinding kilabot ang inabot ni Junjun. Tumawa ng parang bully si Ano. Kumislot ulit si Mang Upo. Hinahanap-hanap ang nakasanayang hulma. Di bale. I-on ko na lang ang TV. Bulong ni Mang Upo sa sarili niya. Automatic na dumukwang si Mang Upo sa harap ng sofa
para kunin sa lamisita ang remote. Nang walang nahawakan ang kamay niya, na-realize niya walang lamisita. Lumingon siya sa TV. Malamang wala rin itong remote kasi may dial ito. Maraming biglang na-realize si Mang Upo. Hindi siya nakaupo sa sopa niya. Wala siya sa salas niya. Ang TV niya ngayon ay may dial at nakapatong sa mga lumang kahon. Para bang nakamatayan na ang pag-iimpake nito. Nakamatayan. All of a sudden, naalala ni Mang Upo ang lahat. Wala na si Lito the 15th. Muntik na silang mamatay ni Junjun. Wala na si Mang Panata. Kumagat si Mang Upo ng biko. Dry ito. Doon na nagumpisang maging blurred ang paningin niya at manginig ang kanyang lower lip. Nalingunan ni Ano si Mang Upo at kumunot ang noo. Oh, ano nangyari sa inyo? Sobrang dami ko ng feelings. Napanganga at nagtinginan sina Ano at Junjun. Tumayo lang ako sa sopa. Nawala na lahat. Tumayo si Ano para umigib ng tubig sa gripo para kay Mang Upo. Natahimik si Junjun. Kaya siya nakikipag-asaran kay Ano, iniiwasan niyang mag-isip ng mga nangyari. Gusto ko na lang umupo ulit sa sopa ko. Hikbi ni Mang Upo, saktong pagbalik ni Ano. Hawak ang baso ng tubig. Mang Upo naman, kung ano-ano nangyari sa atin. Ilang beses tayong muntik nang mahuli ni Megaphone. Inabot tayo ng ulan at gutom. Napilitan pa tayong matulog sa basurahan. Hindi ko kayo nakitang umiyak nun kahit isang beses. Ba't kung kailan kayo nakaupo sa sofa at kumakain ng biko, dun pa kayo naiyak? Ano ba yun? Lalong umiyak si Mang Upo. Ano? Oh, ba't mo ako pinipigilan? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Kaya nagiging parang tanga tong si Mang Upo. Binibaby mo kasi. Ano? Tama na. Wag ngayon. Gusto mo hayaan ko na lang si Mang Upo nang umalingal ng parang baby kahit 66 na siya. Huwag mong maliitin ang feelings ko. Wala ka kasi nung pinatay si Tito. Wala naman akong sinabing nandun ako Ang sinasabi ko, iyak kayo ng iyak. Wala namang naitulong yung pag-iyak kahit kailan. Sabihin nyo nga sa akin, kailan kayo natulungan ng paggawa? Ano? Pinatay yung tito ni Mang Upo sa harap namin. Ilang beses pa kaming muntik mabaril. Pinalimas mo lahat ng gamit ni Mang Upo. Pinagbintangan mo pa siyang kidnapper. Ikaw lahat may kasalanan. Tapos, ngayon, huhusgahan mo siya dahil naiyak na siya sa mga pinagagawa mo? Parang nasampal si Ano. Pero hindi ko naman hinuhusgahan si Mang Upo. Sinasabi ko lang yun para tulungan siya. Para kay Mang Upo rin. Para tulungan si Mang Upo? Ano? Mula nung dumating ka, nasira na buhay ni Mang Upo. Alam ko. Kaya nga tinutulungan ko siyang tumibay. Kaya nga sinasabi ko wag puro iyak. Kaya mo pinamodus at pinakulong si Mang Upo. Para tumibay siya. Okay, nakuha ko na. Alam mo, sa totoo lang, napaisip ako kung may moral compass ka dahil sinabi ng Mang Upo meron. Pero ngayon, malinaw na sa akin na wala. Bata ka pa lang, ganyan ka na. Tingin ko, wala ka ng pag-asa. Ang nakikita kong future mo, kung hindi nasa kulungan, nasa basurahan. Junjun, tama na. Hindi mo ako naiintindihan. Ayaw mo kasi akong patapusin. Kaya ako lang naman sinasabihan si Mang Upo kasi tingin ko hindi siya dapat umiyak. Hanggang 66 may tatay siya. Ako, 9 pa lang, mag-isa na. Pero nakita niyo ba akong gumawa?
Naghalokip-kip si Junjun at umirap. Ininom ni Ano ang tubig na sana iaabot niya kay Mang Upo. Mga magulang ko, last year pa sila wala parehas. Namatay nanay ko last year, tapos yung tatay ko naging lasenggo. Sabi niya bibili lang siya ng gatas, 1 taon na, hindi pa siya bumabalik. Mag-isa ako dito. Hindi niyo lang alam, ang hirap maging mag-isa. Lumabas sa bintana si Ano. Ano? Gigil na tumayo si Junjun at sinigawan si Ano habang bumababa ito sa fire escape. Hindi lang ikaw ang naulila. Ako rin. Maraming tao ang ganon. Huwag mong gawing excuse yun sa ugali mong pinulot mo sa basurahan. Junjun, tama na. Saway ni Mang Upo, hindi pa rin humihinto sa pag-iyak. Hawak-hawak ang ulo. Okay na, basura na ako. Wala na akong pag-asa. Hindi mo na kailangang ipagsigawan. Sayang pa boses mo sa basurang katulad ko. Nanginginig na sigaw ni Ano mula sa ground floor. Gigil na sinundan ng tingin ni Junjun si Ano, hanggang sa lumiit ito ng lumiit at mawala sa hindi kalayuan. Pinukpok ni Junjun ang dingding sa tabi ng bintana. Nagtatarenggo siya sa sakit ng kamay at nagwolling. Pumasok si Ano sa unang nakitang malaking basurahan para itapon ang sarili niya. Sabi ni Junjun, basura siya. Baka nga pala basura siya. Sumalampak si Ano at niyakap ang 2 tuhod. Pawis na pawis at bahong-baho. Naiyak siya sa piling ng mga basura. Hindi niya namalayan, nakatulog na pala siya. Makalipas ang ilang oras, nagising si Ano dahil may nagbukas ng basurahan. Tumingala siya. Junjun, magsasorry ka na, no? Sabi ko na hindi mo ako matitiis. Walang sumagot at umulan ng press basura. Sumara ang basurahan. Na-realize ni Ano na parang tanga siya. Ay, di ko type to. Nagpahid ng mukha si Ano. Naalibadbaran. Lumabas siya sa basurahan at nagpagpag. Galing ka sa loob ng basurahan? Napahinto si Ano sa pag-aalis ng tinik ng isda sa buhok at napalingon kay Junjun. Oo. Anong ginagawa mo dito? Hinahanap ka. Anong oras na? Hindi ka umuwi. Okay. Dito mo ako hinahanap sa basurahan kasi tingin mo basura ako. Hindi nakakibo si Junjun. Tumalikod si Ano at nagumpisang maglakad palayo. Oh, saan ka pupunta? Hahanapin ko yung pinamodus kong sofa. Sagot ni Ano, hindi huminto sa paglalakad. Hinabol ni Junjun si Ano. Ano, alauna na ng madaling araw. Umuwi na tayo. Bukas na natin hanapin yung sopa. Hindi pinansin ni Ano si Junjun. Napilitan tuloy sumunod si Junjun. Kahit anong sabihin niya, hindi huminto si Ano sa paglalakad. Huminto lang ito noong palabas na sila ng abandoned apartment complex. Umuwi ka na, Junjun. Kailangan ko to gawin mag-isa. Kasi gusto mo i-prove sa sarili mo na hindi ka basura. Ay, umuwi na tayo. Okay na yun. Kung gusto mo i-prove sarili mo, mamayang umaga na lang. Hindi pwedeng mamaya. Magantong oras kasi nagre-recruit yung mga kumag sa tambayan. Mamaya wala na yung mga yun dun. Buwisit na tumawid si Ano sa kalye.
Susundan na sana ni Junjun si Ano, kaso nakita niya sa sulok ng paningin niya ang sasakyan ni Officer Megaphone na papalapit. Sa halip na sundan si Ano, dali-dali siyang kumubli sa poste. Wang! 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 Huminto ang sasakyan ni Officer Megaphone sa tapat ng poste ni Junjun. Inirolyo nito ang salamin ng passenger seat at nag-megaphone ng parang tanga. Nakita kita! Iho! Lumapit ka rito! Tumakbo si Ano hanggang makarating sa tambayan ng mga kumag. Ilang beses siyang lumingon, wala si Junjun. Pagdating sa tambayan, nakahinga siya ng maluwag. Nakatambay sa may baling siso ang dalawang kumag na recruiter. Luminga-linga si Ano. Nang sure na siyang naiwala na niya si Junjun, nilapitan niya ang dalawang kumag. Oy, dude. Hindi talaga kasya 64. Agahan tanghalihan na punan. 64 lang. Kasya yun. 3 itlog. Mga 20 na yun. Tapos, 2 pansit canton. Mga 36. 20 plus 36. Edi 55. May sobra ka pa. Anong sobra? Kung kumain ka ng pansit canton, 4 sa isang upuan, tapos bibili ka pa ng sigarilyo at kape. 3 beses sa isang araw yun. Ilan na yun? Basta, siguradong lampas na yun. Marunong ka pa sa eksperto. Kasya raw yun. Kasya yun. Ang problema sa'yo, skill issue ka kasi mag-budget. Hindi siya skill issue. Di talaga kasya yun. Singit ni Ano. Oh, sabi ko sa'yo, dude. Hindi kasya yun. Teka, ikaw? Naaburido si Kumag 2 pagkakita kay Ano. Kung rakat hanap mo, umuwi ka na. Natawa na si Kumag 1. Naalala niya kung paanong siningil ng parang tanga ni Ano si Kumag 2 kailan lang. Tingin niyo hihingan ko kayo ng racket. Di kayo marunong magbayad. Umirap si Ano. Di racket hanap ko. Ang hinahanap ko, yung mga gamit ni Mang Upo. Ang hinahanap mo, yung gamit nung sinasabing Smuggler King. Tumayo na si Kumag 2 mula sa baling siso. Oh, tatayo-tayo ka pa ng parang siga. Sabi ni Ano kay Kumag 2 bago harapin ang dalawa. Kala niyo takot ako sa mga kumag na kagaya niyo? Sagutin niyo ang tanong ko. Nasaan na yung mga gamit ni Mang Upo? Natrigger si Kumag 2 at nag-umpisang lumapit kay Ano. Sinipa ito ni Ano below the belt at napatili ito ng parang babae. Gamit ang bigat ng buong katawan, naisalya ni Ano sa damuhan si Kumag 2. Kala mo takot ako sa'yo? Basura ako! Tingin mo natatakot ang basura sa kahit na ano? Pinagsasapak ni Ano si Kumag 2. Nasaan na yung mga gamit ni Mang Upo? Biglang sinalo ni Kumag 2 ang sapak ni Ano. Ang next thing na nalaman ni Ano, siya na ang nasa sahig at dinadaganan ni Kumag 2. Nagpupumigla si Ano pero kahit anong gawin niya, hindi siya makawala. Ay, dude! Baka masobrahan ka dyan, ha? Bata yan! Narinig ni Junjun ang boses ng tatlo. Pagdating niya sa playground, hindi pa rin pinakakawalan ni Kumag 2 si Ano. Hoy, pakawalan mo sa Ano. Bata yan. Anong ginagawa mo?
Pumalatak si Ano. Junjun! Wala talaga kita! Baka madamay ka rito! Umuwi ka na! Paano akong uuwi? Hindi mo ba nare-realize? Pinin ka na ng kumag na to. Sinubukan ni Junjun itulak si Kumag 2 palayo kay Ano. Pero epic fail siya. Hoy! Huwag mo akong tawaging kumag. May pangalan ako. Ako si... Walang pumansin kay Kumag 2. Parang tanga ka! Umuwi ka na nga! Baka madamay ka pa dito! Okay lang ako! Huwag ka magpakahiro para sa basura! Kaya ko to mag-isa! Ba't nyo ako ginagawang kontrabida? Wala naman akong ginagawang masama. Tinuturuan ko lang ng leksyon tong bata na to. Biruin mo, kumakain ako, nilaglag ako sa upuan. Hindi ka kasi marunong tumupad sa usapan. Ano? Makinig ka sa akin. Hindi ka basura. Sobra ako kanina. Dapat hindi kita sinabihan ng ganon. Sabi ni Junjun habang patuloy na itinutulak si Kumag 2. Ha? Tinawag mong basura tong bata? Ganon ginawa sa akin ng tatay ko. Nagpupumiglas si Ano. Hoy, Kumag! Di kami interesado sa backstory mo. Pakawalan mo na ako. Natawa na si Kumag 1. Hala! Ano na nangyayari dito? Huwag niyo akong tawaging kumag. May pangalan ako. Nagkandaiyak na si Kumag 2 at nag-umpisang magsalaysay ng history niya kahit na sinabi pa lang ni Ano na hindi sila interesado. Rumolyo na sa katatawa si Kumag 1. Ilang beses na sinabi ni Ano na pakawalan siya. Pero tuloy-tuloy pa rin nag-unpack na emotional baggage si Kumag 2. Okay na. Malala buhay mo. Parehas tayo. Pakawalan mo na ako, Kumag. Sabi nang wag mo akong tawaging kumag eh. Jordan ang pangalan ko. Okay na, Jordan. Pakawalan mo na ako. Pagkarinig ni Jordan ang pangalan niya, napuno ang puso niya ng init, kaya agad niyang pinakawalan si Ano. Nagpagpag ng sarili si Ano at tumayo. Ano ba yan? Kung ano-ano naman na. Nasaan na yung mga gamit ni Mang Upo? Wala na yung mga gamit. Nasa auction na. Anong auction? Nagkibit balikat si Kumag 1. Hindi ko alam. Si Jordan kumakausap sa mga ganon. Jordan? At ba't ko sasabihin sa'yo? Bara ni Jordan, hindi pa rin nakakalimutan na tinawag ni Junjun si Ano na basura. Ngumiti ng cute na cute si Ano. Kuya Jordan, saang auction mo binigay mga gamit ni Mang Upo? Natunaw si Jordan at sinagot ang tanong ni Ano. Busy si Junjun sa paghanap ng auction sa Pekyan Pines habang naglalakad pa uwi kasama ni Ano. Pagdaan ng dalawa sa entrance ng apartment complex, naaalala ni Junjun ang nangyari kanina. Grabe yung ginawa mo sa akin na yun kanina. Buti na lang hindi ako nakakilala ni Megaphone. Ha? Ano ba nangyari? Ikinuwento ni Junjun kung paano siyang nagtago at nakita ni Officer Megaphone kanina. Nag-offer siyang iatid ako sa bahay. Pero sabi ko okay lang ako. Binigyan niya ako ng calling card. Paa ka dyan. Muntik na akong mahuli dahil sa'yo. Kailangan mo ba talagang tumawid pagdaan ni Megaphone?
Di ko naman sinadya yun. Hindi ko napansing may kotse. Huminto mag-search si Junjun at lumingon kay Ano nang parang tanga ito. Tumawid ka nang hindi tumingin? Nagkibit balikat si Ano. Nabanas si Junjun. Parang tanga naman na yun, Ano. Sumugod ka nang mag-isa sa tambayan ng mga kumag. Hindi ka pa pala lumilingon pag tumatawid ka. Delikado yung mga pinagagawa mo na yan. Wala naman delikado para sa basura. Ay, tigilan mo na nga yan. Itinuloy ni Junjun ang pagsisearch sa smartphone. Totoo naman eh. Wala akong maiisip na ginawa ko para matawag akong hindi basura. Therefore, basura ako. Nagbuntong hininga si Junjun. Huminto ulit mag-peek and finds at lumingon kay Ano. Ano, nasobrahan ako kanina. Sorry, hindi kita dapat tinawag na basura. Okay lang yun. At least, nalaman ko na basura ako. Someday, sana hindi na ako basura. Naghalo ang guilt at iritasyon ni Junjun ng parang tanga. Hindi na niya alam ang sasabihin. Kasalanan niya ito. Nahati siya. Ayaw man niyang patuloy na tawagin ni Ano na basura ang sarili. Ang dating kay Junjun, naging motivation nito ang label para magbagong buhay. Napahilamos ng mukha si Junjun. Tao ka, hindi ka basura. Dapat hindi kita tinawag na ganun. Huwag mo nang tawagin yung sarili mo ng ganun. Pero gusto ko yung attitude mo na ginawa mong motivation nung sinabi ko. Gusto kong makita yung pagbabago mo. Ay, ang dami mong sinabi. Nakita mo na ba yung auction? Nanginig si Junjun sa iritasyon. Hindi pa. Hahanapin ko na po, ma'am. Makalipas ang ilang minuto, nakarating na sina Junjun at Ano sa apartment. Sinusian ni Ano ang pinto at pumasok. Si Junjun napahinto sa pinto. Upuan ni Jose? Napalakas na basa ni Junjun sa auction listing na may picture ng sofa ni Mang Upo. Napalingon si Ano kay Junjun. Ha? Ipinakita ni Junjun kay Ano ang listing. Upuan ni Jose? Sofa lang limang. Ha? Hala! 50k bidders na! Nabunghalit na si Ano at tumawa ng tumawa hanggang rumolyo sa sahig ng parang iyong dalawang kumag kanina. Kinalabit ni Junjun ang tulog na Mang Upo sa sofa. Mang Upo, tingnan nyo nga po ito saglit. Ipinakita ni Junjun kay Mang Upo ang auction na may 70k bidders na. Umilaw ang mga mata ni Mang Upo at hinablot ang smartphone ni Junjun. Junjun, ang sopa ko. Salamat sa Panginoon. Diyos ko, maayos na ang lahat. Junjun, tingnan mo. Ayun yung hulma ng tumbong ko. Ito talaga yung sopa ko. Natawa si Junjun. Kaya nga po pinakita ko sa inyo. Yan nga po yun. Kumunot ang noo ni Mang Upo pagkabasa ng listing. Pero, ba't sabi dito? Sopa to ni Jose. Akin to. Ayan yung put ko. Nakahulma. Oo nga po eh. Pero ang importante, nakita na natin yung sopa nyo. Nanlaki ang mga mata ni Mang Upo. Hala Junjun, 500,000 na ang presyo. Po? Kinuha ni Junjun ang smartphone at nakitang pataas na nga ng pataas ang presyo nito. Junjun, magbid na tayo.
Hindi pwedeng mapunta sa iba yung sopa ko. Pero Mang Upo, 1.5 million na. Wala tayong ganun. John, magbid ka na lang ng kahit ano. Gagawan ko ng paraan mabayaran. Pinindot ni Junjun ang buton at nagbid ng 1.6 million. Pinindot niya ang submit button. Error, sabi ng screen. Nag-refresh ang website mag-isa tapos sabi, sold na ang sofa ni Mang Upo. Ang sopa ko! Nagmadaling pumunta sa chipper si Junjun. Nakita agad niya nasa top ng trending ang hashtag upuan ni Jose. Pinindot niya ito, nag-load at nakita niya agad kung sino ang nakabili. Si Mr. Maximus? Sino yun? Tanong ni Ano, ngayon palang nakarecover sa katatawa. Yung dati kong editor. Siya nakabili nung sopa. Walang kamalay-malay si Mang Upo, Junjun at Ano. Sa labas ng apartment building nila, may mga lalaking nakakubli sa talahiban. Sir, nakita na namin ni Tauhan Juan kung saan nagtatago si Mang Upo. Sige. Nakabawi na kayo ni Tauhan Juan. Padala mo sa akin yung address. Gusto niyo ba tirahin na namin? Hindi. Wala kayong gagawin. May iba akong balak sa kanila. Maraming salamat po sa inyong panunood at pakikinig. Kung nagustuhan niyo ang istoryang ito, please like, comment, share, and subscribe. Pwede rin po kayong mag-donate sa Ko-fi. www.ko-fi.com/redpol. Marami pong thank you po. Kita-kita tayo sa susunod na episode.